So yun mga sir, good AM na ngayon. Yung ginagawa ko tong video na to, 3 AM na, 2:58 exactly. So mag-DIY ako ng cellphone, ng LCD ng anak ko. Tapos ang mga ginamit ko dyan yung mga tools, cellphone ng anak ko, sirang-sira. Ayan. Tapos yung ewan ko bakit ang daming cutter dyan. Takot mawala ng cutter. Bali yung LCD na nabili ko sa Shopee. Pwede kayo mamili kasi pwedeng LCD lang. Kung may tools naman kayo, pwedeng LCD tapos may kasama tools. Ayan, cellphone na ano. So yun mga sir, nakita nyo naman yung blower yun ang asawa ko. Nag-DIY lang ako, inaba ko lang yung yung para mag-focus dun yung init na maliit lang. Yan, tinatanggal ko. Ingatan nyo lang dun sa may kilid, sa may power on kasi meron dong sensor. Pag nasira yun, hindi na magbubukas yung nyo. Pag naputol yun, may flex niya nandun sa may kilid yung tinuro ko kanina. Doon lang ingatan yun. Basag na basag cellphone ng anak ko. Para naman baby ko. So yan mga sir, bali sobrang hirap niya kasi barag-barag na kaya ang hirap tanggalin talaga kasi nga baka magtuloy-tuloy masira. Wala na, hindi pa ako nakabili na ano. Kasi instead na bumili ako ng back, may nabibili naman yan. Instead na bumili ako ng yung casing na lang kasi hindi naman nakikita. Pero baka sa sunod po, yun na yung sunod pumili. So yan, laking tulong din ng flat screw na maliit kasi yung pinagtatanggal ko ng mga adhesive. Yun yung nagpatagal, ayun yun yung nagpatagal dyan sira yung adhesive tanggalin. Sira yung cellphone. Bali kakapagawa ko ng yan December kasi nakapampas ko siya. Pinagawa ko, wala pang isang araw na napakan daw niya sa LCD. Yun, bili na. Instead kasi na magpagawa ako, nagsubok lang naman ako mga sir. Disclaimer lang mga sir. Siyempre mas okay pa rin mas may mga alam kayo magpapalit sa mga technician na mga legit. May mga alam talaga kasi ako lang ako YouTube boy. Pero bago ko naman ginawa to, siguro mga 20 times ako nanonood ng mga video sa YouTube, Facebook. So ayun, nandun yung flex sa gilid. Makikita nyo pagka sirang-sira yung cellphone na ayun, may flex dyan sa gilid, tinatakpan. Basta dun mismo sa power, sa switch on, dun yun. Yan, tinatanggal ko lang yung adhesive dyan. May kagandahan sa mga tools nyo. Kahit pa paano may matanggal ng mga parang sasakit. Yung pang dikit. Tapos may suction na rin para dun sa LCD. Pero alam ko hindi ko nagamit yan Tapos yung glue na yun, nagkahiwala yung glue na yun Matagal ko na nabili yung glue na yun. Kala ko nga hindi ko na magagamit yun Nakatambak na lang dito yun Siguro taon na rin yata ilang buwan na rin yung glue na yun. Pero sa Shopee ko lang din nabili yan. Mas okay pala pag bumili kayo sa Shopee, syempre magtingin-tingin kayo ng review kasi ganun lagi kong ginagawa. Tapos tignan nyo yung shop kung maraming bad comment or good comment. Tapos doon na kayo mag-decide kung bibili pa talaga Kasi yan, tinanggal ko muna yung mga screw sa taas. Nag-on yung phone, hindi ko na ma-off kasi nga basag yung Yan, tinanggal ko muna yung mga screw sa taas. Tinanggal ko yung protector cover. Sa taas.
Kasi nga, yun yung napapanood ko rin sa YouTube. Pero tama naman. First time ko lang pala yung ginawa mga sir. Kaya pagka nagkamali ako, doble gastos talaga. Kaya mas okay pa rin talaga na kung may budget naman kayo or hindi naman kayo mahilig mag DIY, doon na kayo sa technician or sa may makakilala nyo na mas may alam or may pinag-aralan dyan sa cellphone. Yun, hirap tanggalin yung ano kasi may dumikit na adhesive. Yun pala sinasabi ng technician na natanggal kasi pinagawa ko yun medyo maluwag siya, hindi siya parang naglalak yung sa yung isang flex na pang alam ko pang charging yan. Yung tinanggal ko na yung flex ng LCD, tapos tinesting ko tong bagong LCD kasi pinapanood ako sa YouTube na ganun. Una nga nag-alangan ako dyan kung paano ko gagawin kasi mahirap din, baka bigla maputol, wala na agad, sira agad. Pero ayan, pag ano na lang ginawa ko kasi naglalak naman yan, kaya ilagay ko ulit yung ayun yung flex ng sinasabi ko sa inyo. Ingatan nyo pag mag-open kayo ng back case. Ayun, yun gumana na, yun gumana ako. Yun, tinatry ko siya dyan i-touch. Natatouch siya pero hindi minsan. Kaya napaisip ako na ano, parang sira yata. Yun pala, may tatanggalin pang parang double adhesive dun sa ano, sa pinaka-flex niya ng LCD. Yun yata para sa touchscreen yata yun. Kasi maka-close. Kaya tagal ko dyan, no. Medyo tumagal ako dyan kasi nagkaalangan ako, parang sira. Kasi hindi ko pa nire-receive sa ano, sa Shopee para if ever na sira ma-refund ko pa. Ayun, sige, gabi ko. Ayun. Sige, gabi ko. Ito na sa harap mga boss. Bali, sorry, hindi nyo pala ako narinig. Yun na nga, sa harap yun yung DIY ko na blower. Ayun na yung cutter. Ang dami ko pang cutter na dala-dala. Isa lang naman gagamitin ko. Yan na, tinanggal ko na yun. Hindi naman na mahirap tanggalin. Yan ang banda sa kanto, nagalangan ako kasi may nabasag na yung LCD. Yan o. May maliit na part na bubog doon na naiwan, kaya nagalangan ako. Diyan naman, parang sa mga napanood ko, wala namang mapuputol bukod dun sa flex ng LCD. Yun, hindi ko muna tinanggal yung ilalim, pero dapat tanggalin din yung ilalim. Kasi para mag-lock lang yung flex nung para sa charging, kaya hindi ko muna tinanggal yan. Yan, tornilyo lang din. Tornilyo lang din. Pero yung flex naman ng LCD, madali na hugutin. Ayun yung una kong DIY na, ito rin cellphone na to, yung back case niya, meron kasi ako sa Shopee nakita. Yun yung nakalagay dyan ngayon na basag-basag na rin. Kasi dapat papalitan ko lang yun. Pagka ano ko sa ilalim, nasanggi ko tong flex ng LCD, yun. Imbes na 300 or 200 lang magagastos ko, tumasos ako na 1.5 yata or 2K. Ito na yun yung LCD na yan. Kaya mas okay pa rin talaga munang mag basa-basa. Ayun o, tanggal agad yung fix.
So, ayun yung matagal dyan, mga boss. Yung pag tatanggal ng adhesive. Kaya, fast forward ko na siguro. So, yun mga sir, nalinis ko na. Medyo tanggal ko na talaga yung mga adhesive. Yan, linis ko, no? Bali, yung mattress pala na yan. Pang ano yan, yung pang, ayun, no? Ito pala muna tayo. Yan yung tinanggal kong parang ano, yung double adhesive niya dun sa flex para sa touchscreen yata yan. Hindi ko sure. Pero parang yun na yun. Yung maglapat na. Yun. Tapos yung sa camera, huwag niyo kakalimutan yung takip ng camera. Yan yung nabili ko sa Shopee. Bali yung paglalagyan pala sa gilid yan, kasi hindi ko masyadong nakita. May parang ano pala, may parang hukay na maliit yung paglalagyan talaga ng LCD. Ayan o, meron din maliit na hukay dito. Para may panel na maliit. Para dun yata talaga sa ano yan, sa glue. Hirap ako kasi din. Kasi medyo nagbara. Kalimutan ko isa lang. Yung glue. Hindi, mamaya ko pa lang makakalimutan. Mahirap siyang pindutin. Tapos yung mattress, yung ano na yan, kulay pink. Bali yan yung nabili namin matagal. Pang gym yan eh, yung parang pang ano, sa head. Yan. Kasi pag sa yung lamesa kasi namin ano class, madaling tumalbog yung mga tornilyo pag nalaglag. Sobrang liit pa naman, hirap hanapin. So yun, fast forward ko na ulit para mabilis. So yun mga set, nilagay ko na yung ano, yung LCD. Nalagay ng glue, nilagay ko na LCD, tapos sinakpan ko na yung ibaba. So damo na pinarmilyo ko. Tapos nung sa taas naman, syempre lagay yung sa battery, tapos yung flex ng charging, tapos yung flex ng LCD. Nag-alangan ako kasi hindi naglalak yung sa charging. Pero ayun, all goods naman. Thank you Lord.
So yun, tinest ko na. Yun, kaya nang maluwag, lalo nung nalaman ko na pipindot. Papa-approve, mapapa-ice cream yummy. Yun. Yes, sir. And goods. Let's go right this. Goods na goods. Let's go. Let's go. Yan, tinagal ko na yung mga natirang adhesive. Tapos, yun, babalik ko na yung case. All goods na all goods. Yun. Successful na naman ang DIY Legit Canvas. Thank you mga sir. Naway makatulong po sa mga gusto mag-DIY. Sa may mga budget naman at hindi mahilig mag-DIY, mas maganda na sa mga mas may alam or sa mga technician na kayo magpagawa o magpapalit. Thank you. Tapos sa dulo pala niyan mga sir, nung nakabit ko na yung back case, lagyan ko na lang siya ng gomo. Horizontal tsaka vertical. Yun lang yung huli. Tapos siguro mga 24 hours all goods na yun. Yun, thank you mga sir.